Ito ang 5 lessons na matututunan mo kapag nagsimula ka ng maaga. Ako nga pala si Kyle, isang 22-year-old at kinukonsider ko ang sarili ko na baguhang negosyante at meron na tayong experience sa accounting at bookkeeping na 3 years. Sa video na to, i-share ko dito ang mga 5 lessons na natutunan ko sa pagsisimula ng kahit na anong magandang bagay, maganda at mabuting bagay ng maaga. In a general to, it could be magsisimula ka ng business, sisimulan mo na yung seryosohin yung karir mo, yung buhay mo, at pagiging responsable lang ng maaga, pagdidesisyon sa buhay mo ng maganda at mabuti. Sa ganyang mga context ang pag-uusapan natin. Ano ang mga lessons na natutunan ko sa buhay ko? So dito ko i-share sa video na to ang mga 5 lessons sa pagsisimula ng maaga. Ayos? Okay, simulan na tayo. Isa sa mga lessons na matututunan natin sa pagsisimula ng maaga ay ang you can't do it alone. Hindi talaga natin kaya na tayo lang. Sa pagsisimula kasi ng mga bagay-bagay, syempre, pag inaako na natin yung mga responsibilidad sa ating kanya-kanyang mga desisyon sa buhay, inaako na natin ang mga consequence ng mga pagkakamali at pagkakatama natin. Minsan, napakahirap lunukin na kailangan natin ng iba para mairaos natin yung sarili natin. Napakaraming times na malulugmok at malulugmok ka, magkakamali at magkakamali ka sa buhay at kailangan mo ng tulong ng ibang tao para makaahon ka, para at least gumaan lang yung pakiramdam mo, para at least matulungan ka lang bumangon. May mga instances sa buhay natin na ganyan. At gusto kong i-share sa'yo na hindi talaga natin kaya na tayo lang. Napakalaking bagay na may Diyos sa buhay. Napakalaking bagay talaga. Napakarami din kasi nating moment sa ating mga kanya-kanyang buhay na hindi din talaga nating kayang i-share sa iba o hindi natin kayang iistorya ang ating mga sariling mga hinanakit. Nagpapasalamat tayo na may Diyos dahil pwede tayong magdasal sa kung anong mga hinanakit natin na hindi natin kayang i-share sa paligid natin. Kaya nga hindi natin kaya yung mag-isa. Kaya nga may tao sa paligid natin, may Diyos. Dahil nakadesign tayong mga tao na hindi talaga kayanin ang mga pagsubok o ang buhay itself. Hindi talaga natin ito kayang suluhin. Kaysa sa mga lesson na matututunan mo at natututunan ko at currently kong pinaglalaban at currently kong ina-apply sa sarili, na it's okay to admit na hindi natin kaya lahat ng bagay na tayo-tayo lang. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng ibang tao para tayo makausad at para makapagpatuloy pa sa buhay na tinatahak natin. Ayos. So, isa yan sa mga lesson na matutunan natin. You realize that you can't do it alone. Ayos. Okay, next. Isa sa mga lesson na matututunan mo kapag nagsimula ka ng maaga ay ang you learn to forgive yourself countless times. Tama po. Matututunan natin kapag nagsimula tayo ng maaga. Syempre, kapag nagsisimula pa lang tayo, halos dyan pagkakamali, halos dyan pagkakapalpak, halos dyan nawawala ka ng kaibigan, partners, minsan pa nga kapamilya mo pa, minsan mga close friends mo, yung mga akala mong mga magtitiwala sa'yo. Maraming pagkakataon sa pagsisimula na magkakapalpak at magkakapalpak ka. Yung pagkakamali talagang literal na masasabi mo sa sarili mo, tama naman na sobrang mali mo talaga. At habang nagsisimula ka sa buhay mo, part para sa proseso ang patawarin ang sarili mo. Hindi ka makakausad, hindi ka makakaprogress hanggat sa dinidibdib mo pa rin yung mga problemang dala ng kahapon. Dahil kinokondem mo yung sarili mo na sana hindi mo na lang yung nagawa, sana ay hindi ka lang nagkapalpak, kung sana lang perfect lang tayo, hindi na sana nangyari yun. Parang mga ganun na mga moment. Pero it is what it is eh. It's part of the process na kailangan nating humingi ng tawad sa kung kanino man tayo nakaatraso at lalong-lalo na dapat natin patawarin ang ating mga sarili. Napaka-imposible para sa akin na pinaniniwalaan ko, napaka-imposible na umusad sa buhay nang hindi mo napapatawad ang sarili mo. Kasi ang sarili mo rin naman ang dadalhin mo sa sarili mong buhay. Kayo ang magkakasama niyan hanggat mamatay ka. Kung magdi-depart lang kayo ng katawan mo, ng sarili mong katawan, magdi-depart lang kayo ng consciousness mo o sa iyong pagkatao kapag namatay ka. So, kung hindi ka pa namamatay at hindi mo papatawarin yung sarili mo, mahihirapan kang umusad talaga. Kaya it's a part of the process. Kung ano man yung nag-hold back sa'yo, ano man yung guilt na humahatak sa'yo na hindi makapag-usad, humingi ka na ng tawad sa mga taong naagrabyado mo at most importantly, patawarin mo ng sarili mo para makausad ka na. Ayos? So, forgive yourself na. Okay, next. Isa sa mga lessons na matututunan mo kapag nagsimula ka ng maaga ay ang comparing yourself leads
only to envy. Kapag nagsisimula ka ng maaga, napakarami yung magkasabay niyan. Or, ang sitwasyon niyan, kapag nagsisimula ka, lahat sila nasa taas na at ikaw kakastart mo pa lang. Hindi mo mapigilan sa pagsisimula na makompare yung sarili mo sa existing at makompare yung sarili mo sa kasabayan mo. At kapag nakompare mo yung sarili mo sa kung sino yung existing o kung sino mong kasabayan mo, talo ka na agad sa laro ng pagsisimula ng maaga. Kasi walang na ibibigay na magandang dulot ang pagkukumpara sa umpisa. Pinaniniwalaan ko may talagang comparing sa sobrang malayo ng level ng buhay. Sa sobrang malayo na kailangan mo nang i-compare para maging advantage o para may unique selling point ka sa kung ano mang gusto mong gawin sa buhay. Pero malayo pa yon. Sa pagsisimula, hindi ina-apply yan. Kasi kapag sa simula mo i-apply yan, ay hindi ka na makausad. Kaya, comparing yourself to others sa pagsisimula, walang patutunguhan. Magsiselos ka lang, mag-envy ka lang, nasa isip mo na lang na kung sana may ganito akong privilege ng kagaya ng tao na to, siguro mas malayo pa yung naabot ko. Compare mo na lang yung sarili mo sa lahat ng kasabayan mo at sa lahat ng mga existing na. Lahat tayo may kanya-kanyang timeline sa buhay. May kanya-kanya tayong season. Most importantly dyan, hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng tao na yan para umabot sa puntong yan. Kaya napakawalang saysay talaga na pag-aralan o i-compare ang sarili sa pagsisimula. Napakawalang saysay talaga. At napakawalang silbi. Ang magandang ikumpara lang ay yung sarili mo ngayon at yung sarili mo kahapon. Yung sarili mo lang talagang ikumpara mo. Yung progress mo throughout the time. Kung nagpa-progress ka ba, kung paurong ka ba, ang i-compare mo yung progress mo sa sarili mo. Kasi sa pagsisimula, ang main na bilin lang talaga naman natin ay yung sarili natin. Yung pinaka dapat i-conquer natin ay yung sarili natin. Kaya I realized throughout the time na comparing sa pagsisimula, comparing yourself to others, leads to nowhere. Kaya tigilan na natin yung mag-compare sa ibang tao. Ayos? Okay, next. Isa sa mga life lesson na matututunan mo sa pagsisimula ng maaga ay ang it's normal to feel lonely very often. Yung sobrang dalas na pagka-lonely, yung sobrang dalas na pagkalungkot, sobrang dalas na feeling mong walang nakakaintindi sa'yo. Yun yung gusto kong i-share. Sa pagsisimula ng maaga, sa pagsisimula mong magseryoso sa buhay, it could be your career, business, o pagiging independent sa sarili mo. Normal lang pala talaga na kahit na may maraming nakapaligid sa yung same kayo ng mindset, same kayo ng thoughts, same kayo ng hangarin, same kayo ng prinsipyo, o kahit ba mga friends mo na susuporta sa'yo, hindi pala talaga natin maiiwasan at napaka-normal lang pala talaga na nakaka-feel na walang makakaintindi sa'yo. Napaka-unique talaga natin bawat tao. Napaka-unique talaga natin. Pwedeng marami tayong commonality sa ibang tao, pero kahit napakarami nating commonality sa ibang tao, unique at unique ka pa rin as ikaw. Meron talagang mga trials, meron talagang mga problema, merong mga bagay na binigay lang sa'yo ng Diyos at hindi binigay sa iba. Or meron ding binigay ng Diyos sa iba na hindi pa muna binigay sa'yo. Napakaraming dapat nating isipin na hindi talagang mag-fit always yung sagot ng isang tao o advice ng isang tao sa'yo. Na kahit sino pa man yung mag-share sa'yo, napakaraming taong mag-a-advise sa'yo. Kapag naka-feel ka na walang makakaintindi sa'yo, walang makakaintindi sa'yo. At napaka-normal lang pala na feeling na yan. At ipinagdadasal lang pala yan. At throughout the time, na kahit na may doubt ka, kahit na feel mo walang nakakaintindi sa'yo, ipagdasal mo lang yan at magpatuloy ka at still magpa-advise kasi sa ibang tao. Throughout the time, ibibigay lang pala ng Diyos sa'yo ang kasagutan na yun. Importante lang manampalataya ka na kahit hindi mo pa alam kung ano ang patutunguhan, kung ano ang sagot, magpatuloy ka, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos na someday somehow, ibibigay sa iyong kasagutan sa kung ano man ang bumabagabag sa isip mo. Kaya normal lang yung na-feel mo ngayon na walang makakaintindi sa'yo. Walang nakakaintindi sa'yo. Napaka-normal yan. Ayos? Okay, next. Isa sa mga life lesson na matututunan mo sa pagsisimula ng maaga ay ang initiative is a must. Pag nagsimula ka ng maaga, bawal ang arte, bawal ang OA, bawal ang tanga-tangahan. Isa yan sa mga harsh truth na natututunan ko pag nagsimula ka ng maaga. Kapag nagsimula ka ng maaga, it's pretty to assume at pwedeng i-assume at napaka-valid na i-assume na lahat na nagsisimula, supot, at lahat nagsisimula tanga. Lahat nagsisimula hindi marunong, lahat na nagsisimula ay napaka-beginner phase pa talaga kapag nagsisimula. Kaya ang tanging pambawi mo lang sa buhay para magkaroon ka ng edge ay una,
lakas ng loob na kahit hindi ka qualified, na kahit hindi ka deserving sa pwesto, gusto mo pa rin itry at gusto mo bigyan kang chance. At yung pangalawa, yung initiative. Tama. Yung initiative na matuto, yung initiative na mag-execute, yung initiative na matuto, yung initiative na lahat. Na kailangan natin mag-initiative na para matuto tayo na mabilis at maka-adapt sa kung ano man dapat ang qualification sa isang bagay. Kapag nagsisimula talaga tayo, walang kakredibilidad, no? Kaya napakalaking bagay at napakalaking life lesson, napakalaking impact kapag nalaman natin na initiative lang pala ang isa sa mga key, isa sa mga susi para magkaroon ka ng edge sa kasabayan mo. Magkaroon ka ng initiative. Initiative ang solusyon. Initiative ang execution. Ayos. So, yon ang 5 lessons na matututunan mo kapag nagsimula ka ng maaga. Kung hindi ka pa nagsisimula ng maaga, kung hindi ka pa nagsisimula ngayong magsarili ng desisyon, hindi naman totally na kailangan mong bumukod ng bahay, karoon ng trabaho agad. Yung sariling, ikaw na talagang magdidesisyon sa kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Pag yun na ang phase mo sa buhay, congratulations, nagsisimula ka ng maaga. So, kung bago ka lang pala dito sa aking channel or sa aking Facebook page, don't forget na mag-follow, mag-subscribe din sa aking YouTube channel at meron din tayong Spotify na pwede nyo pakinggan na kahit na may ginagawa kayo ay may matututunan pa rin kayo. At sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may tanong kayo or may suggestion kayo sa next nating pwedeng i-content, ay mag-comment lang kayo dyan. Ayos, so maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye.